Ang aswang sa dulong baryo. Sa pinakadulong bahagi ng Negros Occidental, may isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at matataas na puno ng balete. Tahimik doon tuwing umaga, pero pagsapit ng gabi, tila nagbabago ang buong lugar. Maagang nagsasara ang mga tindahan at walang batang pinapayag ang lumabas kapag sumasapit ang 7:00. Doon nakatira si Lina, 17 taong gulang, kasama ang kanyang lola na si Aling Sela. Mula pagkabata, palagi niyang naririnig ang kwento tungkol sa aswang na gumagala raw sa baryo tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit para kay Lina, panakot lamang yon ng matatanda. Hindi totoo ang aswang, La. Natatawang sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila. Napatingin si Aling Sela sa bintana bago bumulong. Mas mabuting huwag mong banggitin ang mga bagay na hindi mo naunawaan. Kinilabutan si Lina sa paraan ng pagsasalita ng kanyang lola. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Lina dahil sa kakaibang tunog mula sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na gumagapang sa yero. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Madilim ang paligid, ngunit may nakita siyang aninong mabilis na dumaan sa ilalim ng puno ng mangga. Biglang umiyak ang mga aso sa baryo. Napalunok siya. Naalala niya ang kwento ng matatanda. Kapag tahimik ang kuliglig at sabay-sabay umiyak ang aso, may aswang na malapit. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tunog sa kusina. Tok-tok, tok, tok. Parang may mahabang kuko na tumatama sa kahoy. Nanginginig siyang lumabas ng kwarto. Nakapatay ang ilaw sa sala, ngunit may manipis na liwanag mula sa buwan. Pagdating niya sa kusina, wala siyang nakita. Ngunit bukas ang bintana. Kasabay noon, naamoy niya ang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Lina? Napahinto siya. Boses yun ng kanyang lola mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Aling Sela sa dilim. Ngunit may kakaiba rito. Namumula ang mga mata nito at tila mas mahaba ang mga kuko kaysa dati. La, ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, numiti ito ng napakalapad hanggang umabot sa magkabilang pisngi. Unti-unting umatras si Lina. Pagkurap niya, biglang nawala si Aling Sela sa kanyang harapan. Pagkatapos, ay may malamig na hangin siyang naramdaman sa likod. Takbo. Mahinang bulong yon malapit sa kanyang tainga. Napatingin siya at nakita ang lola niyang nakadapa sa sahig, duguan at nanginginig. Takbo ka na. Nanlaki ang mata ni Lina. Kung nasa sahig ang kanyang lola, sino ang kaharap niya kanina? Mula sa kisame, may narinig siyang malagkit na tunog. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon niya nakita ang nilalang. Nakadikit ito sa kisame tulad ng malaking paniki. Payat ang katawan, maitim ang balat, at nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na pangil. Mahaba ang dila nitong tila ahas habang tumutulo ang laway sa sahig. Mumisi ang aswang.
at dinaya nito ang boses ng kanyang lola. "Lina, apo." Napahiyaw siya at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo sa gitna ng palayan, naririnig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Parang sinusundan siya ng nilalang. Biglang namatay ang ilaw sa buong baryo. Nagdilim ang paligid. Huminto si Lina nang marinig ang mga sigaw mula sa ibang bahay. Isa-isa ring nag-iiyakan ang mga tao. Hindi lang pala iisa ang aswang. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang 12 ng mapupulang mata na nakatitig sa kanya mula sa pagitan ng mga puno. At sabay-sabay silang numiti.